Kabanata 1531. Benjamin, naniniwala ka pa rin ba sa sinabi ni Kingsley? Tanong ni Sean kay Benjamin, na narinig ang kanilang usapan. Hayaan mo si Jack at suriin. Walang duda na magiging tumpak ito. Walang pakialam na sinulyapan ni Benjamin si Sean. O mas gusto mong pumunta? Mabilis na umatras si Sean, nagmamadaling tumanggi, ayoko sa disyerto. Si Darius, na nakikinig ng walang pag-unawa, ay nagtanong, ano ang sinabi ni Kingsley? Nakakita daw siya ng multo. Natatawang paliwanag ni Sean kay Darius. Si Kingsley ay palaging mapamahiin. Malamang nalitaw siya sa kanyang pagtulog at nanaginip ng isang bagay, sa pag-aakalang may nakita siya at natakot sa kanyang sarili. Humalaklak si Darius, matanda na siya, bakit ang hiya pa niya? Mas matapang pa sa kanya ang mga maliliit namin sa bahay. Nagmamalaki ang ekspresyon ni Darius. Ang aking mga syota ay hindi kailanman natakot dyan. Humalaklak si Sean, iniisip din na kulang sa tapang ng mga bata si Kingsley. Matapos tulungan si Jesse sa kanyang takdang aralin, narinig ni Arisa ang kanilang pag-uusap at nagtanong, sino ang tinatawag mong duwag? Arisa, Kingsley ang pinag-uusapan natin. Sabi ni Sean sa kanya. Nagtaas ng kilay si Arisa, nakatingin kay Benjamin. Hindi mo na ba siya hahayaang bumalik? Kapag natapos na niya ang gawain, papayagan siyang bumalik, sabi ni Benjamin, ang titig nito sa kanya. Tanong niya, libre ka ba ngayon? Natigilan sandali si Arisa, tumango, at nakangiting nagtanong, oo. Anong meron? Tiningnan ni Benjamin ang oras sa kanyang palso. Oras ko na para matulog ka. Mag-freshen up ka na. Feeling a bit embarrassed with everyone's attention on her, Arisa said, medyo maaga pa naman. Hintayin natin na matapos ng mga bata ang kanilang calligraphy practice bago tayo umakyat. Sumulyap si Benjamin sa kanya, pagkatapos ay iniwas ang tingin sa anim na maliliit. Hindi siya nagsalita, na kinuha bilang kanyang tahimik na pagsang-ayon. Mommy, tingnan mo kung paano tayo nagsasanay. Seryosong sabi ni Jasper, mahigpit na hawak ang panulat at maingat na ginagawa ang bawat hagod. Mabuti, tumagilid si Arisa, pinagmamasdan ang calligraphy na pina-practice ng mga bata. Nakataon si Gavin, nagpapalabas ng hangin ng isang Ginoo. Maging ang kanyang sulat kamay ay may matikas at matalinong ugnayan. Si Zachary naman ay walang pakialam at naglabas ng aura ng pangangibabaw. Sumulat si Timothy ng maingat, na sinusundan ang mga karakter sa itaas. Medyo mabagal ang takbo niya. Ang mga stroke ng kaligrapya ni Oliver ay maislan at tumpak, na nagpapakita ng walang kapantay na higpit. Kahit na nag-ensayo si Jasper ayon sa mga stroke, ang kanyang estilo ay lumabas pa rin ng magaspang at matapang. Everything is wonderfully written. Kaya lang, Jasper, kulang ka sa pasensya. Hindi ka ba nagsasanay base sa mga halimbawang ibinigay? Panay ang tingin ni Arisa kay Jasper na hindi naman maislan o seryoso sa trabaho. Iyon ay dahil ang dulo ng panulat ay masyadong malaki. Bahagyang inilabas ni Jasper ang kanyang dila, nag-aalok ng mahinang pagtanggi. Mukhang wala kang problema sa laki ng ulo mo. Napakamot ng ulo si Arisa. Haha, humagalpak ng tawa si Oliver. Natawa rin sina Gavin at Timothy, na sinulyapan si Jasper. Nakita ni Jasper na pinagtatawanan siya ng iba at mayabang na sagot nito, anong tinatawanan niyo lahat? Kamukha niyo ako. Kung sinabi ni Mommy na malaki ang ulo ko, ikaw din ang sinasabi niya. Nakangiti si Sean habang pinagmamasdan ng mga maliliit. Mommy was calling you stupid. Anong kinalaman natin yan? Napakunot ng noo si Zachary, binato si Jasper ng sarkastikong salita. Ngumisi si Jasper at tumalikod. Magsulat ng mas masigasig, gawin itong mas kaakit-akit, at magpakita ng kaunting pasensya. Bahagyang tinapik ni Arisa ang maliit niyang ulo. Sumulyap si Jasper sa kanya, sinalubong ang kanyang tingin, at nahihiyang tumugon, naiintindihan. Ituloy mo, tinitigan siya ni Arisa. Napabuntong hininga si Jasper, nagbitiw na ipagpatuloy ang pagsasanay sa kanyang kaligrapya. Sa pagkakataong ito, sumulat siya ng may higit na pokus at pangangalaga. Hindi ba't mas mainam na isulat ito sa ganitong paraan? Naiinip ka lang noon. Ang pagsasanay sa kaligrapya ay nangangailangan ng pasensya. Sa oras at patuloy na pagsisikap, natural na gaganda ang iyong sulat kamay. Sa kabila ng papuri sa kanya, hindi napigilan ni Arisa ang pag-asar sa kanya pagkatapos. Kabanata 1532. Nang matapos ang kanilang pagsasanay sa pagsusulat, naglaro muna ang mga bata saglit bago umakyat sa itaas para maligo. Si Benjamin, na tinutulak si Arisa,
ay sumunod din sa kanila sa itaas para magpahangin. Hoy, pumunta sa mga bata. Nakita ni Arisa si Benjamin na itinulak siya pabalik sa kwarto at mabilis na sumugod para pigilan siya. Ibinaba ni Benjamin ang kanyang tingin upang tumingin sa kanya, nakapapawi ng loob. You should freshen up and rest now. Don't worry about the children anymore. Tumangala si Arisa sa kanya, nakapout ang lobby. Maaga pa, gusto kong puntahan. Panay ang tingin sa kanya ni Benjamin, hindi makayanan ang pagmamakaawa ni Arisa. Sige, we'll go. Mamaya na tayo maliligo. Sa isang mahinang buntong hininga, lumipat si Benjamin ng direksyon, iginiya siya patungo sa silid ng mga bata. Inihanda na ng 6 na bata ang kanilang pajama. Nang makitang pumasok ang kanilang mga magulang, lahat sila ay nagsabi, Mommy, maliligaw na tayo. Mag-ingat sa temperatura ng tubig. Nakangiting sabi ni Arisa habang pinagmamasdan sila. Kung hindi dahil pinipigilan siya ni Benjamin sa paglalakad, siya na sana ang pumunta para tingnan ang temperatura ng tubig para sa mga bata. Ibinaling niya ang kanyang ulo at inutusan si Benjamin, humayo ka at siguraduhing tama ang tubig para sa kanila. Dahan-daang ginulo ni Benjamin ang kanyang buhok, pagkatapos ay tumikim at tumungo sa banyo upang subukan ang temperatura ng tubig para sa mga bata. Gusto niyo bang maligo o maligo mga bata? Humingi ng opinyon si Benjamin, sumagot sina Gavin at Zachary, bath. Sabi ni na Oliver at Jasper, shower. Magkaiba ang opinyon ng mga bata, dahilan para tumaas ang kilay ni Benjamin nang ibinaling niya ang tingin kay Timothy. Tim, mag-shower ka na. Sinubukan ni Jasper na impluwensyahan si Timothy. Natagpuan ni Timothy ang kanyang sarili sa medyo mahirap na kalagayan. Kahit alin ang piliin niya, hahayaan niya ang 2 pa niyang kapatid. Huff ni Jessie kay Jasper. Hinayla si Timothy palapit. Hindi ba pwedeng sabay na tayong mag-shower at maligo? Bakit kailangan nating pumili? Tumawa ng mahina si Timothy, pagkatapos ay tinanong ang kanyang kapatid sa mahinang boses, Jessie, maliligo ka ba o maliligo? Gusto kong maligo, sabi ni Jessie na may kasamang masayang ngiti. Gustong-gusto niyang asarin si Jasper, inilabas pa ang dila sa kanya. Kasabay ng mahinang pagtawa, yumuko si Benjamin para buksan ang gripo, pinupuno ang batya para sa kanilang paligan. Maaari itong gawin ng mga mahilig magbabad sa paligan, at ang mga hindi naliligo. Sabi niya, naayos na niya ang temperatura ng tubig bago siya tumalikod para umalis, at sinabing, bilasan mo at maligo ka. Pinili din ni Timothy na magbabad sa paligan. Si Oliver at Jasper ay naligo, at pagkatapos ay sumama rin sila sa iba para magbabad sa paligan. Inayos na ni Arisa ang mga laruan ng mga bata. Narinig niya ang daldalan sa loob at tinanong niya si Benjamin nang makita siyang lumabas, ano ang pinagtatalunan nila. Nagtatalo sila kung maliligo ba sila o maliligo. Benjamin curled his lips into a smirk, pushed her out the door. Arisa glanced back at the man and asked with a smile, so, nagkasundo ba sila? Wala akong pakialam sa kanila. Kung paano nila piniling maglaba ang kanilang negosyo. Yumuko si Benjamin, nakasandal upang bamulong sa kanyang tainga, mas gusto mo bang maligo o maligo? Bahagyang tumawa si Arisa, alinman sa isa ay maayos. Tumaas ang isang kilay ni Benjamin, hinalikan siya sa mukha, at sinabing, maligaw ka na. Maliligaw na ako, iyon ay gagana ng perpekto dahil hindi isang sandali ang masasayang. Napasulyap si Arisa sa lalaki, ang bilis ng tibok ng puso niya. Sigurado ka bang gusto mo akong maligo ng sabay? Oo, gusto kitang pigilan na, mawala ng oras habang naliligo mag-isa. Tinulak siya ni Benjamin sa kwarto, dumiretso sa banyo. Sandali lang, ako muna ang magpapaligo. Tama, tumango si Arisa habang pinagmamasdan ng lalaking nagsimulang magpatakbo ng tubig, ang aga mong naligo. Natapos mo na ba lahat ng trabaho mo? Magkakaroon ng maikling pagpupulong. Tumayo ng tuwid si Benjamin, tinanggal ang butones ng kanyang cuffs. Sabay naligo ang dalawa. Pagkatapos ng maikling banlawan, sinamahan siya ni Benjamin sa pagbababad sa paligan. Habang pinagmamasdan ng lalaking humakbang sa paligan, unti-unting kumalat ang pamo mula sa pisngi ni Arisa. Hindi ka ba maliligo? Hayaan mo akong kuskusin ang iyong likod para sa iyo. Dinampot ni Benjamin ang bath sponge, pinaikot siya, at maingat na sinimulang hugasan ang kanyang likod. Ang temperatura ng tubig ay tila lalong uminit. Namula sa init ang maliit na mukha ni Arisa, ang pintig ng puso niya ay kasabay ng paglapit ng lalaki. Kabanata 1533. Makalipas ang kalahating oras,
pareho silang natapos na maligo at lumabas ng banyo. Binuhat ni Benjamin si Arisa sa kama. Hayaan mo akong patuyuan ang iyong buhok para sa iyo. Napansin ni Benjamin ang basa sa dulo ng kanyang buhok at kinuha ang hairdryer. Hinawakan ni Arisa ang kanyang buhok at nakitang medyo basa ito. Umupo siya sa gilid ng kama, hinihintay si Benjamin. Mabilis na isinaksak ni Benjamin ang hairdryer at inayos ang mga setting. Sinubukan niya ang temperatura at sinimulan niyang i-blow-dry ang kanyang buhok kapag ito ay angkop. Tapos na bang maligo ang mga bata? Tanong ni Arisa. Tahan na. I'll go check, sabi ni Benjamin, pinasadahan ng daliri niya ang buhok niya. Ang babaeng ito ay palaging nag-aalala tungkol sa lahat. Mabilis na pinatuyo ni Benjamin ang kanyang buhok, iniligpit ang hairdryer, at sinabing, dapat ka nang magpahinga. Magbabasa ako saglit, I can't sleep this early. Tumawa si Arisa, nakahiga sa kama, at kinuha ang isang libro sa bedside table. Sumulyap si Benjamin sa kanya, saka tumalikod at umalis. Napadaan siya sa kwarto ng mga bata. Naligo na ang 6 na maliliit at wala na doon. Naglakad si Benjamin sa tuktok ng hagdan at tumingin sa ibaba. Nasa ibaba ang 6 na maliliit na bata, kasama si Darius. Bumalik siya sa kwarto at sinabihan si Arisa, tapos na maligo ang mga bata at ngayon ay nasa baba na at nakikipaglaro kay tatay. Oh, tugon naman ni Arisa na patuloy na nagbabasa ng libro niya. Matapos siyang pagmasdan sandali, bumaba si Benjamin para dumalo sa isang pulong. On his way, nakasalubong niya si Sean na paakyat ng hagdan. Benjamin, busy ka pa ba? Tanong ni Sean. Pupunta ako sa isang pulong. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin. Kung libre ka, gumugol ng ilang oras kasama si Kingsley para mas maunawaan ang sitwasyon doon. Tumigil sandali si Sean. Sa tingin mo ba talaga may mali doon? Tinapik ni Benjamin ang balikat ni Sean at pinayuhan siya, sabihin mo kay Kingsley na mag-ingat. Nagsalubong ang kilay ni Sean. Mukhang magulo talaga ang sitwasyon. Mabilis siyang bumalik sa kanyang silid at tinawagan si Kingsley upang maunawaan ang mga tiyak na pangyayari sa kanyang pagtatapos. Kalahating oras lang naging abala si Benjamin sa pag-aaral bago siya natapos. Paglabas niya ay nakita niyang may ilang matatanda pa ang mga bata, kaya pinaalalahanan niya sila, Tay, Lola, siguraduhin niyo pong magpahinga ng maaga. Huwag po kayong magpuyat. Kailangan din pong magpahinga ng maaga si Gavin at ang iba. Malapit na tayong magpahinga. Tugon ni Darius, ikinaway ang kanyang kamay bilang senyales na magmadali ang mga bata at magpahinga. Napaka-cooperative ng 6 na maliliit. Nag-good night sila kina Darius, Mary, at Edwin bago umakyat sa itaas. Magandang gabi, Mr. Graham. Nang madaanan nila si Benjamin, binati siya ng maliliit na bata at saka nagmamadaling pumunta sa master bedroom. Good night, Mommy. Sa isang sigaw, tumakbo sila pabalik sa kani-kanilang kwarto. Bahagya pang nagangat ng ulo si Arisa para tumugon nang wala na sa paningin ang mga bata. Nakangiting umiling siya at mamulong, ang bilis nilang tumakbo. Bakit hindi nila ako binigyan ng goodnight kiss? How about a goodnight kiss from me? Saktong pumasok si Benjamin para marinig ang kanyang pag-ungol. Umupo siya sa tabi niya sa kama. Sa isang mabilis na paggalaw, hinayla siya nito sa kanyang yakap. Namula ang mukha ni Arisa habang nakahawak sa kwelyo ng kanyang pajama. Ang goodnight kiss mo ay hindi katulad ng mga bata, okay? Hinawakan ni Benjamin ang kanyang baba, itinaas ito. Samandal siya at mapusok siyang hinalikan. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay binitawan na niya ito. Puno ng saya ang kanyang mga mata habang matamang pinagmamasdan si Arisa na humihinga ng malalim. Napuno ng lamang ang puso niya. Gusto mo pa ba? Ang malalim na boses ng lalaki, sa kalagitnaan ng gabi, ay partikular na nakakabighani. Namumula sa kahihiyan, sinaman siya ng tingin ni Arisa at sinundot siya ng daliri. Hindi, lumipat siya sa isang mas komportableng posisyon sa kanyang mga bisig at nagpatuloy sa pagbabasa ng libro. Nagbabasa man siya ng totoo o hindi, alam niya, at ganoon din siya. Hinawakan siya ni Benjamin, ipinatong ang kanyang baba sa kanyang balikat, at ang mga kamay nito ay nakatikip sa kanya habang hawak nila ang libro. Honey, may sasabihin ako sa'yo. Kabanata 1534. Bumilis ang tibok ng puso ni Arisa nang hindi inaasahang tawagin siya ni Benjamin, na ikinagulat niya. Hinalikan siya ni Benjamin sa noo, tumahimik, at nagsimulang makipag-usap sa kanya ng mga seryosong bagay. Ano ngayon ang nararamdaman mo kay Regan? May balak ka pa bang harapin siya? Tanong niya. Natigilan si Arisa, bahagyang natigilan sa tanong niya.
Lumingon siya para tingnan siya. Bakit mo ba ibinalita ito bigla? Nauna na siyang nagpahayag ng galit kay Regan. Kung hindi dahil sa ilang mga pangyayari na pumipigil sa kanya sa kanyang pagbabalik sa bansa, matagal na niyang hinarap ang pamilya York at tinapos ang kanilang mga kalokohan. Hindi niya makakalimutan kung paano sila walang humpay na hinabol at sinubukang alisin siya kapag siya ay nasa kanyang pinakamababang punto. Kung hindi dahil sa kanyang determinasyon na mabuhay, hindi niya ito magagawa. Sa pag-alala sa mga hirap na dinanas niya noong mga araw na iyon, isang matinding puot ang bumalat sa mga mata ni Arisa. Tulad ng pagtrato nila sa akin noong nakaraan, ipapadama ko sa kanila ang kawalan ng pag-asa, nang walang sinumang humingi ng tulong. Deklara niya. Nang makita ang hinanakit sa kanyang mga mata, medyo gamaan ang pakiramdam ni Benjamin. Alam niyang kahit anong sabihin niya rito, hindi na siya masasaktan. Mas magiging masaya ka ba kung hindi mo siya biological father? Tanong niya. Natigilan si Arisa, at ang tagal niyang naintindihan ang sinabi nito. Mas gugustuhin kung hindi siya. Kahit na ang isang mabangis na tigre ay hindi nananakit sa sarili nitong mga anak. Kahit na hindi niya ako gusto, hindi niya kailangang magplano laban sa akin at ganap na baliwalain ang aking buhay. Saan makikita ang isang ama na nagbabalak laban sa kanyang sariling mga anak para sa kayamanan, kahit na sa puntong magdulot ng pinsala sa kanilang buhay? Kahit hindi siya direktang kasali, aware pa rin siya dito. Ilang beses na akong nag-alinlangan kong silam. Kanilang biolohikal na anak, ang pag-iisip na iyon kahit papaano ay naaliw sa akin. Sa kasamaang palad, may pagkakataon na naranasan ko ang pagmamahal ng isang ama at isang ina. Kung hindi ako anak ng pamilya York, kung isa sa alang-alang ang ugali ni Finley, paano? Posible kayang pinahintulutan niya akong lumaki sa tirahan sa York. Gayunpaman, bakit biglang nasabi iyon ni Benjamin? Gulat na napatingin si Arisa kay Benjamin at nagtanong, bakit mo naman nasabi? May nalaman ka ba? Panay ang tingin ni Benjamin sa kanya, kitang-kita ang pagmamahal nito habang marahang hinahaplos ang ulo nito. Tinitigan siya ng diretso sa mata, sinabi niya, hindi mo biological father si Regan. Laking gulat ni Arisa, nanlalaki ang mga mata habang nakatitig kay Benjamin. Seryoso ba siya o nagbibiro lang? Binigay sa kanya ni Benjamin ang isang dokumento. Ito ay isang ulat sa pagpapatunay ng DNA. May nakolekta akong DNA sample mula kay Regan at lihim na sinusubaybayan ni Ethan ang buong proseso ng pagpapatotoo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kong iparitest ito kay Sean. Tiningnan ni Arisa ang authentication report, sa wakas ay dama po ang kanyang tingin sa resulta. Siya ay lubos na naguguluhan. Si Regan ay hindi ko biological na ama, at hindi niya anak. Napaisip ako, pero biglaan. Hindi ko pa kayang iikot ang isip ko dito. Nakatitig sa kanya si Benjamin. Nang makita siyang natigilan, marahan niyang hinawakan ang kanyang ulo at mahinang nagtanong, nahihirapan ka bang tanggapin ito? Napakurap-kurap si Arisa, bumalik sa kanyang katinoan. She shook her head, mocking herself. No wonder lahat sila ay ayaw sa akin, tinatrato akong parang kaaway nila. Matapos malaman na hindi siya ang biological na anak ni Regan, naramdaman ni Arisa na lahat ay may katuturan. Gayunpaman, mahal na mahal ako ni Lolo. Tinuring niya ako na parang sarili niyang apo. Kahit pumanaw siya, umalis na siya. Lahat sa akin, may kapansin-pansin din akong pagkakahawig kay Lolo. Sa makatuwid, kahit na nagkaroon ako ng mga pagdududa sa nakaraan, hindi ko itinuring na totoo ang mga ito. Kung hindi ako ang biological na anak ni Regan, ibig bang sabihin ay niloko siya ni Beatrice at ipinanganak ako? Kung gayon bakit ako itinago ng pamilya York? Medyo natarante si Arisa dito. Hindi kaya ako ang biological child ni Beatrice? Ganon naman dapat diba? Kung hindi, hiniling ni Finley kay Beatrice na dalhin ako sa malayo. Isinaalang-alang din iyon ni Benjamin at sinabi sa kanya, kung gusto mong malaman, may kukuha ako ng sample ng DNA niya para makapagsagawa tayo ng authentication test. Tumingin si Arisa sa kanya, nag-isip sandali, at tumango. Sige, minsan, umaasa rin siyang hindi magiging anak ni Regan, at ngayon ay naging realidad na. Kung hindi rin siya ang biological daughter ni Beatrice, hindi ito magiging unbearable. Kung wala man lang siyang kadugo sa kanila, hindi na niya kailangang tiisin ang paggamit nila ng pagkakamag-anak bilang sandata. Paano mo kukunin ang DNA sample niya? Tumingin siya kay Benjamin. Kabanata 1535. There's no need to worry about this. If they can't handle a simple sample, they don't need to follow me. Confident na sabi ni Benjamin,
ang kanyang aura ay nag-uutos at walang takot. Wala siyang pakialam sa bagay na iyon. Sinulyapan siya ni Arisa, tumalikod, at niyakap siya. Ang pakikipagtulungan sa iyo ay talagang mahirap. Tumingin si Benjamin sa kanya, nagulat sa kanyang kalmado. Tinaas baba niya. Iminumungkahi mo ba na binigyan ko sila ng pagkakataong lumago, o nagrereklamo ka ba sa kung gaano kahirap na makipagtulungan sa akin, Miss York, ang teknikal na direktor? Isang nakakalokong ngiti ang ibinigay ni Arisa. Hindi naman. Napakadali ng pakikipagtulungan kay Mr. Graham, talagang hindi nakakapagod. Tuluyan na niyang nakalimutan na nagtatrabaho siya sa kumpanya nito. Mula nang simulan niya ang kanyang prenatal care, hindi na siya pumapasok sa opisina. Halos walang paghihirap na masasabi niya. Ngumisi si Benjamin. Sinabi mo lang na mahirap makipagtulungan sa akin. Nagbago ba ang isip mo ng ganoon kabilis? Awkward na tumawa si Arisa. Hindi ba binibiro lang kita? Mr. Graham, ang tagal ko nang hindi nakakapunta sa kumpanya. Wala namang gulo dyan, diba? Normal naman lahat, diba? Ang kanyang mga nasasakupan ay hindi rin siya kinontak, at hindi rin sila nagsumbong sa kanya. Parang nag-resign na siya. Ang kumpanya ay tumatakbo ng maayos, at ang sistema ng pagtatanggol na idinisenyo mo ay hindi kailanman nasira. Kinurot ni Benjamin ang kanyang pisngi, tunay na pinupuri siya. Talagang isang awtoridad siya sa larangang ito. Kumpiyansa nang umiti si Arisa at nagmungkahi, kahit hindi pa ito nalabag, kailangan pa rin ng paminsan-minsang pagsasaayos. Kung isa sa alang-alang ang aking kalusugan ay halos ganap na gumaling, paano kung sasamahan kita sa kumpanya bukas? Kumunat ang noo ni Benjamin, na nagpahayag ng hindi pagsang-ayon. You should stay at home and rest easy. Everything at the company is running smoothly. There's no need for you to worry. Sinulyapan ni Arisa ang lalaki, kagat-kagat ang ibabang lobby. Ang pananatili sa bahay buong araw ay maaaring nakakainip. Maghintay ka hanggang sa tuluyan ka ng gumaling, saka tayo mag-uusap. Hindi siya binigyan ni Benjamin ng pagkakataong makipag-ayos. Pinatay niya ang ilaw at humiga sa kama. Matulog. Hinailan niya ang kobrekama, pinasok siya ng maayos. Napahawak si Arisa sa kanyang mga braso, nakasandal sa kanya. Hindi pa siya inaantok, ang kanyang isip ay hindi mapigilan na napuno ng mga alaala ng kanyang oras sa tahanan ng pamilya York. Ano bang iniisip mo? Marahang sinuklay ni Benjamin ang kanyang buhok, alam niyang hindi siya tulog. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot si Arisa, noong bata pa ako na nakatira sa residence sa York, mahal na mahal ako ni Regan at Beatrice. Pagkatapos lang nilang makatagpo ng mga problema sa kanilang relasyon ay nagbago ang kanilang saloobin sa akin. Ang natitira na lang ay ang aking lolo. Siya ay tunay na mabuti sa akin, ngunit sa kasamaang palad, siya ay namatay. Kahit na siya ay umalis, siya ay nagbigay sa akin ng lahat sa likod ng aming tahanan, kahit na si Miranda ay iniwan sa akin ang lahat para sa aming tahanan, kahit na si Miranda ay iniwan ko ang lahat para sa aming tahanan, ng pamilya York, bakit pinakitunguhan pa rin ako ni lolo? Di ba tadhana ang nagtagpo sa inyo? Bahagyang kumislap ang mga mata ni Benjamin. Hindi siya masyadong pamilyar kay Dominic, at wala siyang gaanong impormasyon mula sa kanyang pagsisiyasat. Iniisip niya kung dapat ba niyang imbestigahan muli ang pagkakakilanlan ni Dominic. Siguro talaga tinuring ako ni Lolo bilang sarili niyang apo. Nang maisip ni Arisa ang kanyang lolo, napuno ng pananabik ang kanyang puso. Kung nandito pa lang si Lolo, napakaganda niyan. Ngumisi si Benjamin. Siya ay hindi isang kaawa-awang maliit na bagay na walang pagmamahal sa pamilya York. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa kanya. Humalaklak si Arisa at nagsimulang magkwento sa kanya ng mga nakaraan ni Dominic. Hindi niya alam kung gaano na sila katagal nag-uusap pero sa huli, nakatulog siya sa kalagitnaan ng pag-uusap. Pinagmamasdan siya ni Benjamin habang mahimbing itong natutulog. Marahan niyang hinalikan ang noo niya, saka kinuha ang phone niya para magpadala ng voice message kay Ethan. Tingnan muli ang pagkakakilanlan ni Old Mr. York. Oo, Mr. Graham. Agad namang tumugon si Ethan, nang hindi nagtatanong ng anumang dahilan. Matapos ibaba ni Benjamin ang kanyang telepono, itinoon niya ang kanyang tingin kay Arisa. Hindi siya anak ng pamilya York, kaya sino nga ba ang kanyang biological na ama? Ito ay medyo kakaiba na si Dominic, na labas na nagmamahal sa kanya, ay medyo walang malasakit sa kanyang sariling apo, si Miranda. Alam kaya ni Dominic ang kanyang mga biological parents? Determinado siyang imbestigahan ng mabuti ang bagay na iyon bago niya ito malaman, na tinitiyak na hindi na siya muling sasaktan ng mga taong iyon.
Nais niyang pigilan ang mga ito sa paggamit ng mga relasyon sa pamilya upang pilitin siya balang araw. Kabanata 1536. Sa malalim na gabi, dumating si Jack sa kanlurang base. Si Kingsley, nang makita siya, ay napuno ng emosyon at halos mapaiyak. Sumugod siya at niyakap si Jack, sinabing, "Jack, dumating ka na sa wakas. Nag-iisa ako dito mag-isa." Natahimik ang kalapit na mga tao, nanganga ang kanilang mga bibig sa hindi makapaniwala. Tao rin ba tayo? Pinakinggan ni Jack ang walang katapusang Saturday ni Kingsley, na nakita itong parehong nakakatuwa at nakakainis. "Enough, Mr. Watts, you should rest now. We can discuss matters tomorrow." Kinawayan ni Kingsley ang kanyang kamay, senyales na maghiwa-hiwalay na ang iba. Pagkatapos ay hinailan niya si Jack patungo sa sariling dormitoryo. "You're staying with me tonight. It's been a while since we last met. Let's have a good chat." Pumasok silang dalawa sa dormitoryo ni Kingsley, at mabilis na isinara ni Kingsley ang pinto. Umupo siya sa sarili niyang kama at sinabi kay Jack, "Sa labas ka matulog, sa loob ako matutulog." Nawala nang masabi si Jack, nakatingin sa single bed. "Sa ibang dormitoryo ako matutulog. Napakaliit nitong kama, medyo masikip, hindi pwede." Mabilis na hinawakan ni Kingsley si Jack, sa takot na lumayo ito. "Since you've arrived, you must stay in this room." "Hindi ako makapaniwalang hindi sinabi ni Benjamin sa'yo." Tumingin si Jack kay Kingsley, na may takot na ekspresyon, at tumahimik. "Mr. Watts, pinadala ako ni Mr. Graham dito para imbestigahan ang sitwasyon." Hinala niya na hindi multo ang nakita mo kundi tao. Ibinulong ni Jack ang sumusunod na pangungusap kay Kingsley, tinitiyak na siya lamang ang makakarinig nito. Mahigpit na kumunat ang noo ni Kingsley habang nakatingin kay Jack. "Wala naman sa inyo ang naniniwala sa akin, di ba? Kitang-kita ko, bigla na lang nawala. Tao man o multo, malalaman natin ito sa lalong madaling panahon. Anuman, hindi ako aalis sa lugar na ito hanggat hindi ako nag-iimbestiga ng mabuti." Ibinaba ni Jack ang kanyang bagahe at umupo sa nag-iisang sopa sa dormitoryo, isang single-seater. "Nakita mo ba sa kwartong ito?" Tanong ni Jack na nakatingin kay Kingsley. Binalot na ni Kingsley ang sarili ng kobrekama, ulo lang ang nakalabas. "Hindi, nasa ibang kwarto iyon." "Ay, how could I dare to stay there? I have everything moved to this room." Itinuro ni Kingsley ang direksyon kay Jack, inilipat ang kanyang katawan para sumandal sa dingding. "Ngayong nandito ka, kailangan mo akong protektahan. Pull up the surveillance footage. I'll review it later. Maliligaw muna ako," sabi ni Jack sa kanya sabay kuha ng damit para maligo. "Na-check ko na lahat ng footage. Wala talagang tao," sabi ni Kingsley. Napansin niyang mabilis na nadula si Jack sa restroom. Kinakabahang lumibot ang mga mata niya sa paligid, na parabang natatakot na baka may mapansin siya bigla. Sa isang sulok ng silid, 7 anak ng lobo ang mahimbing na natutulog sa loob ng isang hola. Ang inang lobo ay nakatali sa labas. Kung may mga biglaang pangyayari, tiyak na aalarme siya ng lobo. Gayunpaman, noong siya ay tumira noon sa dormitoryong iyon, ang babaeng lobo ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng kaguluhan. Ang madilim na anino ay biglang nawala. Lahat ng pinto at bintana ay sarado, na may mga security grill sa mga bintana. Tumanggi siyang maniwala na ang isang tao ay maaaring mawala sa manipis na hangin. Higit pa rito, mas mahusay siya sa mga computer kaysa kay Jack, kaya hindi siya naniniwala na si Jack ay maaaring makakita ng anumang makabuluhang bagay mula sa footage. Mabilis na lumabas si Jack. Nang makita niya si Kingsley na nakaupo sa kama, ang kanyang ulo ay patuloy na umiikot, mapagmatsyag na pinagmamasdan ang kanyang paligid, isang kibot ang sumakit sa gilid ng kanyang bibig. "Hindi mo ba naiisip na nagso-overreact ka?" Napalunok ng may kaba, si Kingsley ay nagbigay ng nakakatakot na ngiti. "Siyempre, hindi ka matatakot kung hindi mo pa ito nakita. May nagawa ka bang mali?" Tanong ni Jack habang nakaupo sa couch at kinuha ang laptop. Nang makitang kinuha na ni Kingsley ang footage, sinimulan niya itong suriin. "Wala naman akong ginawang mali. This has nothing to do with guilt. Ang malas ko lang. Mababa ang kapalaran ko, okay." Ipinagtanggol ni Kingsley ang sarili. Hindi rin niya gustong maging malas. Mga usapin ng metaphysics, kung hindi ka naniniwala, so be it. Walang pangangatwiran sa iyo. Nang makita ang kanyang pagkamadalian, tumawa si Jack. Ang mga multo ba ay mas nakakatakot kaysa sa mga tao? Hindi nakaimik, sumang-ayon lang si Kingsley. Sa katunayan, kapag ang mga tao ay naging nakakatakot, maging ang mga multo ay matatakot.
May napansin ka ba? Tingnan mo, itinuro ni Jack nakatutok sa footage ng pagbabantay. Anong oras mo nakita? Mga bandang 2:00 ng hating gabi. Napatingin si Kingsley sa kanya. Hoy, pwede bang dalhin mo ang laptop at panoorin sa kama? Ilang araw na akong hindi makatulog. Kabanata 1537. Masusing sinuri ni Jack ang surveillance footage. Makalipas ang ilang oras, habang mahimbing na natutulog si Kingsley, napadpad si Jack sa isang klo. Agad niyang ginaisang si Kingsley, marahan siyang niyugyog. Gumising ka na. Nagulat sa ingay, nagising si Kingsley na nakakunot ang noo. Gamulong-gulong siya at bamulong, anong nangyayari? Mr. Watts, ang surveillance ay pinakialaman. Seryosong sinabi ni Jack, sinenyasan si Kingsley na pumunta at tingnan. Binuksan ni Kingsley ang kanyang mga mata, nakatingin kay Jack. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla siyang humupo at nagtanong, na bago ito. Tingnan mo dito, Jack entered the surveillance video, analyzing, could this be a lamok? Malinaw na lumipad ito, pero sa section na ito, wala kahit saan. Maliwanag na naputol na ang part na ito, pero hindi nagtagumpay ang mga pagtatangka kong ibalik ito. Kahanga-hanga ang kakayahan ng taong ito. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Kingsley, sa wakas ay napagtanto niyang may mali. Hey Kirst, damn it! Sinong gumugulo sa akin? I'll get them. Ibigay mo sa akin ang computer. Inagaw niya ang computer, ang kanyang mga daliri ay pumapalpak sa keyboard. Basta may nakikialam dito, matutuntun ko sila. Masyado akong pabaya kanina. Bahagyang tumaas ang isang kilay ni Jack na nagpapahayag ng kanyang pag-aalinlangan. Nadelete na ang data, hindi na ito mare-recover. Nagpatuloy si Kingsley sa pagsusumikap, ngunit pagkatapos ng kalahating oras, kailangan niyang tanggapin ang katotohanan. Hindi na maibabalik. Nilinggan niya si Jack, buti na lang nakatulog na si Jack. Bahagyang kumunat ang sulok ng bibig ni Kingsley habang bumubulong, hindi ka ba nandito para mag-imbestiga? Pero, mas mahimbing ang tulog mo kaysa sa akin. Isinara niya ang kanyang laptop, itinapon ito sa isang tabi, at natulog. Ang lahat ay maaaring maghintay hanggang sa siya ay magising. Kinabukasan, pagdating ni Benjamin sa kumpanya, ipinaalam sa kanya ni Ethan ang investigasyon tungkol kay Dominic. Mr. Graham, nandito na lahat ng background information tungkol sa Old Mr. York. Dumating lang siya sa village 50 taon na ang nakakaraan, at nang sumunod na taon, ipinanganak si Regan. Sa loob lang ng village ko mahahanap ang impormasyon tungkol sa kanya. Kahit ano bago siya dumating sa village ay hindi masusubaybayan. Thought someone rushed to Old Mr. York's hometown overnight but the elders there was no idea kung saan ko siya orihinal na nadiskubre. Si Graham ay ibinalik mula sa kanyang bayang Kinalakan, maaaring hindi talaga ang biolohikal na anak ni Beatrice. Nang marinig iyon, marahang tinapik ni Benjamin ang kanyang mga daliri sa mesa. Hindi masubaybayan. Ipagpatuloy ang pagsisiyasat sa kanyang dating pagkakakilanlan. Baka makakita ka ng ilang mga pahiwatig mula kay Regan o sa kanyang ina. Gayon din, masusing subaybayan ang mga resulta ng pagsusuri sa DNA sa pagitan ni Beatrice at Arisa. Mr. Graham, do you suspect that old Mr. York isn't as simple as he seems? Tumingin si Ethan kay Benjamin, biglang sinilip muli ang lolo ni Arisa. Mr. Graham, hinala mo ba na si Mrs. Graham ay kinidnap ni old Mr. York? Matiim na tinitigan ni Benjamin si Ethan, naiintindihan ang kanyang mga iniisip, at ibinuka ang kanyang mga lobby. Marahil alam ni old Mr. York kung sino ang kanyang mga biolohikal na magulang. Nanlaki ang mata ni Ethan. Kung alam ni old Mr. York, bakit hindi niya sinabi sa kanya? Tinitigan siya ni Benjamin ng masama, ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa pagpapaliwanag pa. Sa mga natutunan niya sa kanyang asawa, si Dominic ay labas na napamahal sa kanya. Kahit pagkamatay niya, iniwan niya ang lahat ng kayamanan ng pamilya York sa kanya. Naiwan si Regan, kaya hindi katakataka na gustong saktan siya ng mga tao. Kung siya ay mamatay, ang kayamanan ng pamilya York ay maaaring muling bumalik sa kanilang pag-aari. Sa ilang kadahilanan, hindi sinabi ni Dominic kay Arisa na hindi niya ito biological descendant. Dahil ba sa takot niyang masaktan siya, o dahil ba sa inabandona siya ng kanyang mga magulang? Mr. Graham, kailangan kong tumyupad sa aking mga tungkulin. Nang makitang nanatiling tahimik si Benjamin, nagdahilan si Ethan at nagmamadaling umalis sa kanyang mga gawain. Napasandal si Benjamin sa kanyang malaking upuan sa opisina, ang kanyang mga daliri ay tumutugtog ng maindayog sa armrest, na wala ng pag-iisip.
Maya-maya, tumawag siya. Jack, ano ang natuklasan mo? Paggising pa lang ni Jack, nakatanggap siya ng tawag mula kay Benjamin at agad na nagsumbong sa kanya. Mr. Graham, nakahanap na po kami ng clue. Pinakialaman po yung surveillance footage. Unfortunately, nasira din yung data at hindi na ma-recover. Highly skilled po yung taong yon. Walang alinlangan na nireranggo sila sa nangungunang 5 sa mundo. Gayunpaman, bukod sa iyo, Mr. Graham, imposible para sa iba pang mga individual na dumating sa base. Tinignan ko ang kinaroroonan nila, at nakita ko silang lahat sa ibang lugar. Iniimbestigahan pa namin kung sino iyon. Kabanata 1538. E-upgrade ang sistema ng seguridad at panatilihin akong updated sa anumang pag-unlad. Utos ni Benjamin. Kung hindi lang siya abala, siya ay personal na pumunta upang tingnan kung ano ang nangyayari. Ano ang ginagawa ng misteryosong taong ito? Ano ang kanilang hinahabol? Yes, Mr. Graham, mag-iimbestiga kami ng maigi. Tiniyak ni Jack kay Benjamin, pagkatapos ay agad na kumilos. Matapos suriin ang mga apurahang dokumento at dumalo sa mga pulong, sa wakas ay bumalik si Benjamin sa Yaleview. Tanghalian na nang makarating sila sa pintuan, at naririnig na nila ang tawanan at saya na nagmumula sa loob ng bahay. Tumaas ang isang kilay ni Benjamin, nagpalit ng sapatos sa pasukan, at naglakad papasok sa bahay, nalaman lamang na nasa bahay ang mga bata. Bakit nasa bahay kayong lahat? Wala ba kayong klase kaninang hapon? Daddy, bumalik ka na. Lumingon si Gavin at nakita siya, nagulat na bulalas. Nang marinig iyon, napangiti si Benjamin. Oo, ako nga, pero hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. May pasok kami sa hapon, walang klase, kaya bumalik kami. Umakyat si Gavin at tinulungan si Benjamin sa kanyang laptop bag. Si Timothy, Zachary, Oliver, Jasper, at Jesse ay magkakasunod na nagtipon sa paligid. Inabot ni Timothy si Benjamin, Mr. Graham, hayaan mo akong tulungan ka sa iyong mga damit. Sinulyapan ni Benjamin ang maliit na lalaki at iniabot sa kanya ang kanyang suit jacket. Napangiti ang bata, hinawakan ang damit ni Benjamin. Nasaan ang mama mo? Inilibot ni Benjamin ang paligid ng bahay ngunit wala siyang nakitang palatandaan ni Arisa. Nasa banyo si Mommy, sabi ni Jasper sabay tawa. Isang kislap ang kumislap sa mga mata ni Benjamin habang nakatingin kay Jasper. Anong tinatawa-tawa mo? Pupunta ka ba sa banyo para hanapin si Mommy? Umiikot-ikot ang mga mata ni Jasper, puno ng kuryosidad at chismis. Hindi napigilan ng iba pang mga kabataan sa pagtawa. Sumulyap si Benjamin sa kanila, bahagyang tumahimik. Handa na ba ang tanghalian? Tapos na, hinihintay naming lahat si Mommy. Tumango si Oliver bilang pagsang-ayon. Maghugas ka muna ng kamay. Kakain na tayo paglabas na ni Mommy. Dumiretso si Benjamin sa kusina. Nagpalitan ng tingin ang 6 na bata, at pagkatapos ay nagligpit si Gavin sa laptop bag ni Benjamin, habang si Timothy naman ang nag-aalaga ng coat ni Benjamin bago silang lahat ay nagtipon sa dining room. Tatay, Madam Mary, binati ni Benjamin ang kanyang ama at si Maria. Bumalik na si Benjamin. Bilasan mo maghugas ng kamay. Oras na ng hapunan. Pinunasan ni Mary ang kanyang mga kamay sa kanyang apron, masayang kinakausap si Benjamin. Bilasan mo maghugas ng kamay para sa hapunan. Udyok din ni Darius, pagkatapos tingnan, nakita ni Benjamin na nakahanda na ang lahat ng ulam. Tatawagan ko si Isa, sabi niya, nilampasan niya ang pila ng mga bata, patungo sa banyo. Ang mga bata ay nagdadaldal papalayo, nagbubuklad sa kanilang mga sarili. Ang bawat salita na kanilang sinabi ay umabot sa pandinig ni Benjamin. Sabi ni Jasper, pumunta pa siya sa banyo para hanapin si Mommy. Bulalas ni Zachary, hindi ba obvious? Ang unang hinahanap niya pag-uwi niya ay si Mommy palagi. Oliver chuckled, hey, kanina lang, kunwari hindi hinahanap si Mommy. Let's check the kitchen muna. Sabi ni Jesse, hindi ba siya natatakot sa amoy? Tuwing gagamit siya ng banyo, laging sinasabi ni Mommy na mabango. Tahimik na lumingon si Benjamin para tignan ang 4 na bata na magkayakap. Dumating din sina Gavin at Timothy. Bilasan mo at maghugas ka ng kamay para sa hapunan. Ano bang pinagbubulungan mo? Nang matapos magsalita si Benjamin ay naglakad na siya palayo. Pinagmamasdan siya ng mga kabataan habang siya ay nawala sa malayo, at pagkatapos ay ibinubuod ni Jasper ang sitwasyon. Napahiya siya kaya nagalit. Siya, hehe, bilasan natin maghugas ng kamay. Oras na para kumain. Nang matapos magsalita si Gavin,
tumakbo ang 6 na bata para maghugas ng kamay. Dumating si Benjamin sa pinto ng banyo at kumatok. Tapos ka na ba? Diner's ready. Nang marinig ang boses niya, napangiti si Arisa. Ah, bumalik ka na pala. Bulalas niya sa tuwa. Yep, sinubukan ni Benjamin na buksan ang pinto, pero nakita niyang nakalock ito. Bakit mo nilock ang pinto? Pagkatapos maghugas ng kamay, pumunta si Arisa para buksan ang pinto. Tumangala siya, ngumiti kay Benjamin, at sinabing, nilock ko ang pinto dahil natatakot akong may biglang pumasok. Alam ng mga bata na nasa banyo ka. Sino pa ang magbubukas ng pinto? Tinukso siya ni Benjamin. Ikaw. Sinilip siya ni Arisa sa gilid at tinungo ang dining room. Hintayin mo ako, tawag ni Benjamin sa kanya. Kabanata 1539. Sa pagmamasid sa lalaki na nagmamadaling pumasok sa banyo, napangiti si Arisa sa sarili, nagpa siya na hintayin itong lumabas. Mommy, dinner's ready. Sigaw ng mga bata mula sa dining room. Nilinggan ni Arisa ang ulo niya at nakita niya ang ulo ni Jessie. Mommy, halika na, kakain na. Kumaway si Jessie sa kanya, senyales na lumapit siya. Kumaway pabalik si Arisa sa batang babae at sumagot, okay. Hinihintay ko ang tatay mo, babalik ako. Inilabas ng batang babae ang kanyang dila at pagkatapos ay bumaling sa kanyang mga kapatid, sinabing, naghihintay pa rin si Mommy kay Mr. Graham. Pilyong humadjadyak ang mga bata, tinutukso si Benjamin, napaka-childish ni Mr. Graham. Kailangan pa niyang hintayin si Mommy kapag pupunta siya sa banyo. Naghugas na ba kayo ng kamay? Tanong ni Darius nang lumabas siya, hawak ang isang kawali ng oyster omelette, na tumatawa sa sinasabi ng mga bata. Naghugas ka ng kamay, Lolo. Agad na tumugon si Jasper, lumapit kay Darius at idinagdag, Lolo, hayaan mo akong tulungan ka. Habang inihahanda ni Darius ang mga pinggan, inutusan niya ang mga bata, hindi na kailangan, mag-ingat na huwag masunog ang inyong sarili. Kaya ko ito sa aking sarili. Naghugas na ba kayong lahat? Umupo na kayo, mga bata. Malapit nang maging handa ang hapunan. Ano ang pinagkakaabalahan pa ni Lola at Mr. Whitley? Naglakad si Timothy sa pintuan ng kusina at sumulyap. Great Grandaunt, Mr. Whitley. Oras na para kumain. Darating ako. Tumugon si Mary, inikat ang kanyang ulo upang himukin si Edwin. Handa ka na ba? Handa na ba sina Mr. Graham at Mrs. Graham? Sabay-sabay na inilabas ni na Edwin at Mary ang natitirang mga pinggan, pagkatapos ay bumalik upang kunin ang mga pinggan. Hinihintay pa ni Mommy si Mr. Graham. Umakyat si Jasper sa sarili niyang upuan at nagreklamo, para siyang bata. Kailangan pa niyang may maghintay sa kanya habang papunta siya sa banyo. Nang marinig ito, hindi napigilan ng tatlong matanda na tumawa, puno ng pagmamahal ang kanilang mga mata habang pinagmamasdan ang mga bata. Take your seats, everyone. Magsisimula na tayong kumain pagdating nila. Humalaklak si Darius habang pinagmamasdan ang kanyang mga apo. Ngayon, ang mga bata ay nasa bakasyon, at siya ay nagdagdag ng marami sa kanilang mga paboritong pagkain sa tanghalian. Kumain ka muna ng nilaga mo. Inihain ni Edwin sa bawat bata ang isang mangkok ng nilagang manok na kabute. Ingat ka, ang init. Salamat, Mr. Whitley. Ang 6 na bata ay sabay-sabay na nagpahayag ng kanilang pasasalamat, pinupuno ang puso ni Edwin ng walang kapantay na kagalakan, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal. No need to thank me. Here you go, sir. Naglagay ng bowl si Edwin sa harap ni Darius. Tumango si Darius at nagpatuloy sa paghihintay sa kanila. Ito ay kay Madam Mary. Naghain din ng bowl si Edwin. Nang nilagang manok kay Maria. Nakangiting tinanggap ito ni Mary. Thank you for your hard work, Edwin. Nakangiti si Edwin, namumugto ang kanyang mga mata habang sinasabi, subukan mo at tingnan kung gusto mo. Hindi ko na kailangan tikman para malaman na masarap ito. Malalaman mo na masarap ito sa aroma lang. Nag-thumbs up si Darius kay Edwin habang nagpatuloy, mag-ipon ka para sa dalawang iyon, o wala nang matitira mamaya. Napangiti si Edwin. Meron pa, old Mr. Graham. Bilang tugon niya, sabay-sabay siyang kumuha ng isang mangkok at naghain ng isang bahagi kina Benjamin at Arisa. Ma'am, ang sarap kaya. Ang mga bata ay smack kanilang mga lobby, show-earing papuri sa isa't isa. Ang nilagang ito ay ginawa mula sa mga mushroom na bagong pitas ngayon, habang ang stir-fry ay ginawa mula sa mga natira kahapon. Naghanda din ng pana si Edwin. Para sa kanyang sarili, umupo, at sumama sa kanila sa pag-inom ng nilagang. Bakit? Hindi pa sila dumarating.
Ang bagal nila. Ibinaling ni Darius ang ulo para sumulyap sa direksyon ng restroom. Tumawa ng malakas si Jasper. Sakto. Kumain na tayo, para magutom sila. Pinalaki ka ba namin ng walang kabuluhan? Sinisigurado namin na ikaw ay busog na busog, para lang magutom tayo. Saway ni Arisa kay Jasper na tila walang ideya kung paano alagaan ang mama niya. Bakit hindi ka pumunta ng mas maaga? Tapos na kaming kumain, pero pwede na kaming magpagawa sa'yo ni Mr. Graham. Natatawang sabi ni Jasper sabay sulyap kay Benjamin. Marahang tinulungan ni Benjamin si Arisa na maupo sa upuan bago siya mismo umupo. Pwede na kayong lahat ubusin ang pagkain. Kaya ko pang gumawa ng mas masarap na pagkain para sa mami nyo. Sinulyapan siya ng mga bata at tinanong ni Gavin, Daddy, naghugas ka ba ng kamay sa banyo? Haha, hindi napigilan ng lahat ang tumawa, maging si Arisa ay humagalpak ng tawa. Benjamin pursed his lips, casting a glance at Gavin as he said, focus ka lang sa pag-inom ng nilagang manok mo. Inilabas ni Gavin ang kanyang dila, saka ibinaba ang kanyang ulo para inumin ang kanyang nilaga. Kabanata 1540. Tumigil sa pagtawa si Darius at tumawag, let's start dinner. Magiliw niyang sinabi kay Arisa, Isa, gusto mo bang subukan ang nilagang? Talagang masarap, nakangiting tumango si Arisa, nagtagal sa pag-aayos ng sarili, at saka tumutok sa pag-inom ng kanyang nilaga. Ma'am, ang sarap lang ng mga homegrown mushroom namin at ang manok na pinalaki ni Dad. Humalaklak si Darius at sumagot, gusto mo, ha? Marami pa sa Old Manor. Mamayang gabi, we'll have some basil chicken. Inayos ni Oliver ang kanyang salamin at sinabi kay Darius, gusto kong kumain ng inihaw na manok, lolo. Sige, inihaw na manok. Si Darius ay nagmahal sa kanyang maliit na apo, agad na nagbago ang kanyang isip. Lolo, gusto kong kumain ng honey-baked chicken. Nakangiting sabi ni Jasper na ikinalulungkot ng matanda. Mas gusto kong magkaroon ng chicken popcorn. Sumama na rin si Zachary, nag-order. Pinagmasdan sila ni Darius, nakangiting tumango. Sure thing, kaya natin silang lahat. Lolo, may balak ka bang magkatay ng ilang manok? Pwede bang tapusin natin lahat? Tumingin si Timothy sa kanyang lolo, kumikislap ang kanyang mga mata ng pilyo. Kung kaya nating tapusin ang lahat, ikaw ang bahala. Humalaklak si Darius habang pinagmamasdan sila, pabiro silang tinutukso. Pinandilatan ni Arisa ang mga bata habang binabalaan ng mga ito, iniisip mo na ang susunod na pagkain bago mo matapos ang isang ito, di ba? At gusto mo pa ng ibang bagay. Sinusubukan mo bang bigyan ang iyong lolo? Mapaglarong tumingin sa kanya si Jasper, puno pa rin ng manok ang bibig, kumakain ng buong kasiyahan. Sabi ni Lolo, ayos lang. Hindi naman siya nahirapan. Anong klaseng pagkain ang gusto mong kainin, Mommy? Iyan ang inis-spoil ng lolo mo. Kung ako ang nagluluto, hindi ko na kayo gagawing manok sa gabi. Nakangiting sagot ni Arisa, sa isang manok lang, makakagawa na tayo ng honey-baked chicken at chicken popcorn. Para naman sa grilled chicken, pwede nating kainin bilang merienda o late night meal. Masayang anunsyo ni Darius, pagkatapos ay bumaling siya kay Edwin at sinabing, Edwin, tandaan mong ihanda ito ngayong gabi. Siguraduhin katayin ng maaga ang manok. Naiintindihan mo, matandang Mr. Graham. Isang masayang ngiti ang isinagot ni Edwin. Kung pupunta si Mr. Bailey at ang kanyang mga kaibigan para sa hapunan ngayong gabi, tiyak na matatapos nila ang lahat. Napangiti si Arisa na itinaas ang tingin kay Edwin habang sinabing, Edwin, sapat na ang 2 manok. Kung kakatayin pa natin, hindi na talaga natin matatapos. Paano kung bigyan natin ng dagdag na pagkain ng mga bodyguard ngayong gabi? Tumingin si Edwin kay Darius, na ikanaway ang kanyang kamay at sinabing, add more dishes. Serve everyone a few more dishes. Tumawa si Edwin, pagkatapos ay lumingon kay Benjamin habang nagtanong, Mr. Graham, dapat ba nating ihain sa kanila ang mga dagdag na pagkain? Bahala na si Benjamin kung maaari silang magkaroon ng dagdag na pagkain o hindi. Kung hindi siya pumayag, wala ni isa sa kanila ang mapapanatag sa pagkain. Sinulyapan ni Benjamin si Edwin, hindi nagpahayag ng pagtutol habang sinabi niya, gawin ang sinabi ni Mrs. Graham. Masiglang tawa ang isinagot ni Edwin. Magagawa, Mr. Graham. Sa ngalan ng lahat, nais kong ipahayag ang aming pasasalamat sa iyo at kay Mrs. Graham, pati na rin kay old Mr. Graham. Edwin, kung sobrang busy natin ngayong gabi, hilingin natin sa kanila na tumulong. Masayang sabi ni Arisa, sige, gagawin ko.
Mrs. Graham. Tumango si Edwin, nag-iisip kung ano ang idadagdag na pagkain para sa lahat. How about we have a barbecue tonight? That way, Mr. Whitley won't have to work so hard preparing dinner, I suggested Jasper, his eyes sparkling with ideas. Mabawasan ang taba ng barbecue, masyadong mamantika. Direktang pinayuhan siya ni Benjamin. Alam niyang tiyak na matutokso si Arisa kapag nag-i-barbecue sa gabi, na hindi maganda sa buntis. Inilabas ni Jasper ang kanyang dila, sinulyapan si Benjamin, at mahinang sumagot, ang inihaw na manok ay mamantika din. Lumingon si Oliver at tinitigan siya ng masama. Hindi mo kailangang kainin ito. Bakit mo ako kinukulit? Kung kaya mo, piliin mo si Mr. Graham. Sagot ni Jasper, na nagtataas baba. Ungol ni Oliver, ayaw makipag-usap sa kanya. Sinulyapan ni Benjamin ang magkapatid, hindi umimik. Inihain niya si Arisa ng pagkain, inilagay ito sa isang mangkok para sa kanyang keganhawahan. Kumain ka ng tahimik, at tumigil ka na sa sobrang ingay. Tingnan mo ang mga kuya mo, tahimik silang kumakain. Nakangiting sabi ni Arisa na sinusuyo ang dalawang bata na nag-aaway simula pa lang.